Kinaumagahan, maaga kong niyaya uli si Papa para pumunta kami ng palengke dahil mamimili na naman ako ng mga stock namin, ulam at pagkain ng dalawa. Mabilis lang ako natapos dahil nakalista naman na lahat ng bibilin ko. Month na ng June pero hanggang ngayon pala hindi pa rin natatapos ang mga recognition at graduation ng mga bata. Konti na lang ang natitira nilang bakasyon. Pag namimili ako, inuuna ko sa mga gulay, karne, frozen, saka sa grocery. Pagkatapos naming mamalengke, dumiretso naman kami ng palayan para sunduin namin si Baby Kai dahil mag-i-stay na ulit sila rito. Plano kong ibaba muna sa bahay yung mga pinamili ko bago dumiretso ng palayan pero kulang na kami sa oras. Gumugol din pala ako ng mahigit 1 oras sa pamamalengke. Paano kayo mamalengke? Katulad ko rin ba kayo na nililista lahat ng bibilin tapos lalagyan na ng presyo? Tapos pagka nandun na sa mismong bilihan, hindi naman nasusunod lahat ng nakalista. Laging may mga nabibiling wala sa listahan. Ganun ata talaga tayong mga nanay. Ugali na natin yun. Maliban na lang talaga kung wala talagang budget o kaya naman yung pera natin saktong-sakto lang. Yung batang babae pala na kalaro nila Gray, yan si Smile, pamangkin ni Jelly. Sumama dito sa bahay dahil walang kuryente sa palayan maghapon. Balak kong gumawa ng lumpia kaya bumili rin ako ng giniling na karne. Tapos yung wrapper, habang binabantayan ko sila, diyan ko na hinihimay-himay sa may sopa para nakikita at alam ko yung mga ginagawa nila dahil alam nyo naman pagka mga batang naglalaro, batinaw, away later, kaya kailangan ng supervision talaga ng magulang. Lalo na sa mga ganyang edad, nako, nagkakasakitan na yung mga yan. Mahirap din minsan pagka yung anak mo nangangapit bahay. Tapos uuwing umiiyak, hindi mo alam kung ano talaga yung totoong nangyari. Pero ang pinaka-worst na naiisip ko sa mga anak ko, yung baka makuryente sila. Kaya sinisigurado ko lagi na walang metal na pakalat-kalat sa sala. Lalo itong si Gray, ang hilig na palang magsaksak. One time, nakita ko nagsasaksak na ng TV. Kinakabahan ako para sa kanya. Ang hirap bawalin. Pero tinuturuan ko naman kung ano yung tamang paghawak at saka yung kamay niya at paa dapat hindi basa at lagi siyang nakatsinelas tuwing gagawin yon. Pero kinakabahan pa rin ako kaya sabi ko sa kanya, sasabihin na lang sa akin pagka gusto niyang manood ng TV. At ako na lang ang magsasaksak sa outlet para safe. At mga bandang hapon naman dahil kaninang umaga pa masungit ang panahon, umulan. Kaya ano pa ba ang masarap lutuin pag umuulan? Eh di walang iba kundi ang mainit na sopas. Inihanda ko na muna lahat ng mga sangkap bago magluto para mabilis lang. Hindi ko na naipagpatuloy yung gagawin ko sanang lumpiang Shanghai pero natapos ko nang himayin yung wrapper. Tapos yung karne naman natimplahan ko na din. Nasa rep, babalutin na lang talaga. May mga unexpected kasi akong ginawa kaya hindi ko na ipagpatuloy kanina. Pag nagluluto ako ng sopas, gusto ko kumpleto yung gulay. May repolyo, carrots, celery, ganun. Gustong gusto ko ng gulay sa sopas. At halos magkalasa nga ang chapsuy ko at sopas pag ako ang nagluluto. At nung natapos ko nang maluto yung sopas, nagsandok na rin ako at tinawag ko na rin yung mga bata para makakain na kami. Nung kumakain nga kami, may hinahanap akong parang kulang tapos naisip ko, tinapay, ala nga palang tinapay. Type ko rin kasi na merong monay na sinasawsaw sa sabaw ng sopas pagka kumakain ako ng sopas. Eh walang tinda sa tindahan ni mama kaya pinabili ko siya sa ibang tindahan. At yan na rin ang magiging dinner namin dahil busog na kami. Ayan na si Baby Kai, ang laki-laki niya na, ang bilis lang talagang lumaki ng mga bata, parang hinihipan lang. Si Kai na may hogeng, laging may panghapon yan eh. 3 months pa lang siya pero ang laki niya na. Si Kai Pot na, smile now, iyak later. At ayan nga, kinaumagahan na lang talaga ako nakapagbalot ng lumpiang kahapon ko pa dapat planong gawin. At siya nga pala, alam nyo ba yung lumpia wrapper ngayon wala na palang 100 piraso. Binilang ko, nasa 64 pieces na lang. Dati, last year, nung gumagawa ako ng binibenta kong lumpia,
Nag-80 something pa, pero ngayon 60 na lang talaga. Pati rapper, ayaw nang palampasin. Lahat na talaga ang mamahal na ng presyo. At ganyan nga ang ginagawa ko kapag may isang bagay akong gagawin. Kailangan ko ng distraction sa dalawa para hindi nila ako pakialamanan. Kailangan may pinapanood at kinakain sila para doon ang focus nila. Pag nakikita ko yung dalawang bata na naglalaro na kayang-kaya ng ibangin ng mga sarili, napapa-thank Lord ako dahil sa wakas, graduate na ako sa pagbubuhat sa kanila. At nung natapos ko nga yung mga binalot ko, may natira pa akong konti. Kaya nirep ko na lang yan. So, ayun lang naman for today. Salamat ulit sa panunood. Next time ulit. Bye for now.